Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Nasubukan nyo na bang mang-agaw ng syota? O ang maagawan? Dear Mags FM. Please call me Nevi. And I have a best friend. Let's call him Mon. My best friend Mon, sobrang pogi nun. Matangkad. Para bang tall, dark, and handsome. At laging dressed to kill. Even looked a lot like isang artista. Hindi ko na lang sasabihin, baka magka-idea kayo kung sino siya. We both owned our own business na. Nag-uumpisa pa lang sa business. Kainan, resto bar, ganyan. But in different cities. Kaya wala kaming kompetisyon with one another. Instead, we had become very best friends. Nagtutulungan kami sa isa't isa, lalong-lalo na kapag we run out of cash. We run short cash wise for payroll sa mga trabahante namin. At kung ano-ano pa. Anyway, itong best friend ko was going through a rough time. And so he was staying with me sa isang bahay na iniwan ng parents ko para sa akin. Nag-iisang anak kasi ako at both parents of mine ay nasa abroad. Matagal na silang doon nagtatrabaho. Madalas kami ni Mon lumalabas for dinner. Wala nang kaming parehong oras para magluto pa. Matagal na rin nagsistay si Mon sa bahay. Drinking and dancing and enjoying the good life. As we were both successful naman na. And full of life. Alam mo na, binata. Enjoying life to the fullest. One night we were out and I decided to go home early. Maaga pa kasi may meeting ako sa mga trabahante ko. Nung nagising ako and was out the door early and worked hard all day. Hanggang nagabi na, walang Mon na dumating sa bahay. Usually, nagpaparamdam na yan o uuwi yan pagdating ng alas 7 or alas 8. He did not answer his phone either. And this went on for several days. Wala nang Mon na umuwi sa bahay. Only to find out. Akala ko may nangyari ng masama kung saan-saan ako nagtatanong sa kanyang business, and etc. Mga friends, and all. Wala kasi dito ang kanyang pamilya. Only to find out that he met this super hot, playboy-looking bunny. Sobrang sexing babae. And guess what? Para bang binihag na siya ng babaeng yon, si Mon. Kaya hindi na nakauwi ng ilang araw at doon na nagstay sa apartment ng babae. Finally, after 5 or 6 days, I got to meet her. Yung babaeng, nako, kinidnap na si Mon. We went on a double date together. And on that date, medyo nalasing ako. As we were all having such a great time. Para bang nawala yata ako sa ulirat. Lasing na lasing. Ang sabi ni Mon sa akin, Buddy, sobra akong na-in love dito. Alam mo na, sobrang sexy eh. Sobra akong nadali. Pero ang sabi ko, oo nga. Grabe ka, buddy. San mo ba kinuha yan? Hanapan mo din ako ng ganyan. And if you don't marry her, I will.
Ako ang magpapakasal sa babaeng yan. Kung hindi mo yan seseryosohin. Nashock ang lahat nung narinig yun. Natatawa lang sila, akala kasi nila lasing na lasing lang ako. Kaya ako nasabi yon. But I was serious. Mukhang na-in love tinamaan din ako sa girl na yon. Later, as time passed, we all went out as a double date as I always had. Alam mo na, may mga babae din akong lagi kong nakakadate. Pero walang relasyon. Sinasama-sama ko lang kung saan-saan. Para lang masabing my love life. Pero hindi talaga ako nanliligaw. Dahil kung worth na ligaw siya, liligawan ko na. Pero pang date-date lang. Pang one night lang, ganun. So kung saan-saan kami napadpad, mapadavaw, mapakagayan de Oro, mapajensan, magkasama kami. And always out to dinner. And most every night together. And then out of nowhere, nakipag-break up si Mon sa babaeng yun. Bigla-bigla na lang. Sabi ko, buddy, bakit naman? Hindi ka ba seryoso? Na-discourage ka? Anong ginawa niya? Sabi lang ni buddy, ni Mon, wala lang, nagsawa na daw siya. At may nakita daw siyang kapalit niya. So I was devastated. How could he do that? Sabi ko, Mon, she was perfect na in every way. Mabait naman siya. Alam nating sexy siya. Sexy manamit, pero mabait. At maganda yung personality niya. Hindi naman siya yung pariwarang babae. Dahil may pinag-aralan siya. And to cut it short, after 3 months, talagang tuluyan nang nakamove on si Mon. Dahil may dinidisplay na namang ibang girlfriend. And this time, mas malala. Ang ipinalit, parang pakawala. Isang gabi, sa traffic light banda, I was driving my car, tapos merong nagbibip, nag-horn beeping. Ang lakas. Mapipikon na sana ako, but nung nakita ko, there she was. Yung babaeng hiniwalayan ni Mon. Nakita ko, ngumiti siya sa akin. Ngumiti din ako. And I motioned to go have a drink. Tapos she smiled and said yes. So nagkasundo kami magkita sa isang bar. Ganon lang kasimple nang nagkita kami ulit. Nagkainuman, and 3 days later, we had our first date. Yes, Chin, ang ex-girlfriend ni Mon ay naging girlfriend ko na ngayon. At ang nakakatawa pa, after our first date, 8 days later, lumipat na ang girlfriend ko sa bahay namin. So she moved into my house, and funny thing was, si Mon, nasa bahay pa rin, nakatira sa akin. So nagkita sila. Ayoko namang bigyan ng mali siya. Ayoko ding mawala ang tiwala ko kay Mon. Na baka mag-transpire, may mag-spark sa kanilang dalawa ulit. Pero hindi ko naramdaman yon. Kasi nakikita ko si Mon in love na sa bagong girlfriend niya. As strange as it sounds, we all got along as Mon now is so much in love with his girlfriend. And so we double dated. And for a while, umalis na si Mon sa bahay. Siguro na-convince sa kanyang girlfriend. At ayaw niya na rin makita na yung ex-girlfriend niya nakatira din sa akin. And 1 year later, ikinasal ako to the girl of my dreams. Yes, Jean, ang ex-girlfriend ni Mon na aking best friend ay ang girl of my dreams. Tinutuo ko ang sinabi ko nung lasing na lasing ako. I will marry her. At pinakasalan ko nga. Sa ngayon, we have a beautiful daughter. At si Mon naman, we
all stayed best friends for many years. At pareho ng masaya kaming nagkaroon ng pamilya at mga anak. Siguro nga pinahiram lang, pinadaan lang ang asawa ko kay Mon. Pero PS, wala pong nangyari sa kanila. Kaya siguro hiniwalayan siya ni Mon. Kasi ayaw gumive up. Ayaw na mag-yield ang asawa ko sa kanya pagdating sa kama. Kaya no big deal. No issue. Sadyang pinakilala ni Mon sa akin ang girl of my dreams. And still, we are best friends. Hanggang dito na lamang, Chin. Thank you for listening to my story. Ang inyong kamags, Nevi. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.